Guys, panoorin natin 'to. Ito po yung pinagdadaanan ni Sir Gavin. Si Kuya po kasi ngayon may pinagdadaanan. Ayan, sa pinaka-best term po is hindi po okay si Kuya. Sa mga nakakarang araw po na to. At kagabi po sa hindi inaasahang pangyayari, sinugod po si Kuya sa ospital. Kasi po nung mga bandang alas 8 po kagabi, tumawag sa akin si Ate Elma na puntahan ko daw po si Kuya sa bahay niya. Kaya lang po, wala po ako nung time po na hindi sa bahay. Kaya tinawagan ko po sila doon. Tsaka yung time boy na pagtawag mo sa akin na yun, ramdam ko na agad na may iba. Kasi iba yung tono ni Allen. The way na kinakausap ko siya ng normal. Ngayon pagkatawag niya sa akin, pag sabi niya puntahan ko si Kuya sa kwarto sa bahay, tumakbo na agad ako. Tapos sumilip ako. Pag silip ko, hindi normal. Kumbaga, malalang emergency to. Kasi first time ko nakita si Kuya na ganun, nakatirik yung mata. Ayun, ando si ate katabi, naalalayan. Tapos ako, pumunta agad ako kay Kelsey para tawagan, pinababa ko siya agad. Nagmamadali kami bumaba kasi first time ko makita ganun si Kuya. Talagang naninigas siya, nakaganon yung kamay niya, tapos nakatingin lang siya sa taas. Ako, di ko alam gagawin ko kasi first time ko maka-encounter ng ganun. Kahit sa ibang tao, ganun. Mahirap siyang mahirap siyang tawag dito, actionan kasi first time na maka-encounter ng ganun and then nandun pa sa part na yun, so parang ayaw niya magpagalaw din. Kumbaga, magpapanik ka talaga. Kaya nung time din na yun, habang nasa labas din ako, tinawagan ko rin si Mama. Kasi, syempre, yun agad yung una kong tatawagan din dahil andito si Mama nung time na yun. Kaya, alam ko, pumunta na rin agad si Mama. Ben? Naninigas si Kuya, hirap sa paghinga. Tsaka kahit ba yung... Kumbaga wala siya sa sarili talaga. Nung time na binubuhat namin siya, Matigas pa din. oo, matigas pa din siya. Kung mapapansin yun, basta naka-straight siyang ganun, kaya binubuhat namin siya kahit sa ulo, sapo-sapo namin, hanggang sa paglabas ng pinto, hanggang sa sa sasakyan. Inaano nga na, kuya, bubuhatin ka lang namin kuya. Kumbaga, inaalala namin siya kasi anytime baka mamaya kung ano mangyari, hindi natin masasabi. Kaya ayun, dinala namin sa ospital. Dito sa sura ko na. Ang kasama naman doon, sila Ate Elma, sila Tita. Kumbaga, ina-assist pa rin, ginaganon-ganon yung kamay kasi nakaganon talaga yung kamay niya. Matigas. Yung tigas na kailangan ma-massage para ma-relax. Bali, ma'am, nakahiga lang siya nang nakaramdam siyang hirap sa pagod. Yung pamamanhid ko, kasabay lang ng hirap. Pwede po yung nag-hypervent. Pag nag-hypervent po kasi hindi oxygen ang kulang, carbon dioxide. Pero ipapatest natin blood test, pwede kasing kulang din siya ng electrolytes. Kaya naman mas. Nung dumating na ako sa ospital, yun din yung una ko nakita si Kuya na paper bag. Parang yun yata yung required ng doktor ng ospital. At saka nung ginawa ko si Kuya talaga nanginginig. Nahihirapan siyang huminga to the point na kailangan nakabag na parang yung ikot lang ng hangin, yung sakto lang. So ayun, hindi rin po namin alam kasi yung minsan tumatakbo sa isip ni Kuya. Kaya siguro si Ate Elma po yung makakapagsabi dahil sa Ate Elma po yung
kasama lagi ni Kuya, tsaka kung ano po pinagdadaanan po talaga ni Kuya. Marami pong nasa isip si Katie ngayon, kaya hindi siya makikita muna sa mga vlog. Pero gusto namin maging transparent kasi dahil sa inyo kaya kami nandito din. So ngayon hindi pa niya kaya yung tumatakbo sa isip niya. Ang dami. Bago mangyari lahat yun, nag-usap kami. Nun lang din siya nag-share talaga ng buong nasa isip niya. Ang dami. Nagulat ako na nakikita natin siyang masaya araw-araw. Nakikita niyo kami masaya sa vlog. Pero lahat naman ng tao may mga pinagdadaanan, di ba? Kahit sa inyo ayaw niyo magsabi. Kahit sa akin, kahapon ko lang din nalaman lahat ng sa isip niyo. Una, aware naman tayo lahat na siya na yung tumayong head sa pamilya niyo, pamilya natin. Sobrang saya niya na ginagawa yun, pero syempre at the same time sobrang lungkot na kasi wala si Tito Eddie. Isa yun sa sobrang dinadala niya pa rin hanggang ngayon. Kasi sobrang sakit din mawala ng mahal sa buhay. Napapagod na siya araw-araw. Sabi niya, hindi niya alam kung ano pa yung kaka-excite niya bukas kasi ganun lang yung mangyayari. Paulit-ulit na lang daw ganun, pero hindi siya pwedeng huminto kasi paano daw pag nagsakit kayo, paano si tita, paano yung mga taong kapaligid sa kanya. Kaya hindi siya pwede sumuko, pero pagod na siya. Hindi na niya alam kung paano imomotivate yung sarili niya. Kahit simpleng bagay daw naiisip niya na palakihin. Yung mga bagay na sobrang simple, katulad nung sa amin. Akala niyo hindi kami nagkaaway o hindi kami nagkaaway. Kasi pinipili namin intindihin yung isa't isa, pero meron pala kaming hindi nasasabi. Kasi isa't isa. Kahapon lang sabi niya, nakikita niya doon sa akin, gusto ko magpakasal kami. Na alam naman daw niya na alam namin yung gusto na namin na hindi pa, pero parang nakikita niya na ganun, pero hindi niya mabigay kasi madami pa siya kailangan gawin. Naiintindihan ko man, pero hindi ko mapag-alis really niya kasi yun yung naisip niya. Ang simpleng daw na paglilinis ko ng bahay niya, parang naiisip niya na pabigat siya. Huwag kang mag-isip na nahihirapan ako kasi sobrang saya ko pag ako yung nilalapitan mo. Sobrang saya ko din pag ikaw yung nilalapitan ko na kaya kong malakas. Sabi mo nga,
maging malakas ako. Kailangan mo din maging malakas. Kasi nandito kami lahat. Inihintay ka lang namin ulit. Natatakot siyang maiiwan. Naisip niya yung mga nangyari dati na yung mga umalis. Masama daw ba siyang tao? Wala siyang mapagsabihan. Ang ginagawa lang naman yung best niya. Isip niya daw na nakaraan makipaghiwalay. Kasi sobrang pressured siya sa nangyayari. Yung po isipin na nahihirapan kami sa'yo. Kasi sobrang saya namin kapag masaya ka din. Hindi na kami milyong-milyong tao yung napapasaya mo. Alam namin, hirapan ka na. Okay lang magpahinga. Handa kami sandalan mo lagi. Dito kami. Hintayin ka namin ulit sa vlog. So ayun mga ma'am and sir, yun po talaga yung totoong nangyari. Ayun, sana ipagdasal nyo kami sa amin. Ayan, mabigat po yung pinagdadaan ni Sir Gavin. So, umasa po kayo, Sir Gavin, at sa family niya na ipagpipray po namin kayo. Sa mga nanonood po at may nararanasan kayong ganito, para sa akin kahit sino naman nakakaranas ng ganito, minsan yung nadidepress ka, feeling mo wala kang mahalaga, wala kang kwenta. Pero, ang ginagawa ko po pag nakakaramdam ako ng ganito, naglalakad-lakad po ako. Naglalakad-lakad lang ako. Tapos, pangalawa, nagsisimba po ako. Umiiyak po ako sa simbahan. Hindi lang simpleng iyak, as in iyak talaga. Wala po akong pakialam sa mga nakakakita sa akin. Umiiyak po ako doon. Inilalabas ko yung sama ng loob ko, yung mga nararamdaman ko, yung bigat sa puso ko. Lahat ikinikwento ko po yun sa kanya. At mararamdaman nyo rin na parang gagaan yung dibdib nyo. Parang mararamdaman nyo na nailabas nyo yung sama ng loob nyo. Yung lahat ng hinanakit nyo, lahat ng bigat sa dibdib nyo, mararamdaman nyo yun. Kapag umiyak kayo sa Lord, sa Creator natin. Kasi sa totoo lang, hindi ko kaya eh. Kaya ginagawa ko po yun, hindi ko kaya. Kung ako lang mag-isa. Oo, may tao akong napapagkwentuhan, yung asawa ko. Pero iba pa rin pag naiiyak mo siya kay Lord. Iba pa rin po yung mararamdaman mo. Parang mas magaan siya. Kasi, at tapos, nararamdaman ko din kapag naibigay ko na nasabi ko na yung lahat sa kanya, yung sama ng loob ko, yung sakit, yung galit, nararamdaman ko rin na nagiging kampante yung kalooban ko kasi naibigay ko na sa kanya eh. Kumbaga, nagpray ako na Lord, ikaw na po yung bahala sa akin sa mga nararamdaman ko. Ito po yung mga nararamdaman ko. Ibinigay ko sa kanya lahat. Kaya kung nakakaramdaman po kayo ng ganon, mag-pray lang po kayo. At saka syempre, bilang halimbawa kung kayo po yung breadwinner tapos napipressure kayo, naiisip nyo kung na parang wala kayong kwenta, wala kayong halaga, hindi po masamang magpahinga. Dahil mas importante po yung ating katawan, yung ating kalusugan. Kapag tayo po ay nawala, paano na yung ating pamilya na tinutulungan, hindi ba? Kaya mas mahalaga po yung ating sarili bilang isang breadwinner at bilang inaasahan sa pamilya, mas mahalaga po yung sarili nyo. Kaya dapat mas alagaan yung sarili nyo, katawan nyo, utak nyo. Mas mahalaga po yan kaysa sa lahat.